Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Ako si Jeric. Nakatira kami ng aking asawang si Jenna sa isang subdivision sa Laguna. Inupahan namin ang isang bungalow house na dating bahay ng kanyang tita para matutunan na naming bumukod. Ako ay 29 anyos pa lamang. Samantalang si Jenna ay 25 anyos. Maayos ang bahay na inupahan namin. May 2 kwarto, malawak na sala at maaliwalas na kusina na kadikit ng dining area. 2 ang banyo nito. Isa sa aming kwarto at isa malapit sa kitchen. Malinis at maganda pa ang loob. Pero dahil may edad na rin ang bahay at ang sabi sa amin ay 6 na taon na ang nakalilipas nang maipatayo ito, kaya kinailangan na rin ng repainting, lalo na yung sa labas ng bahay. Nag-alok ang tiyahin ni Jenna na ipapaayos muna bago kami lumipat ni Mrs. Ngunit dahil excited na kaming lumipat, nagdesisyon kami na lang ang bahalang magpapintura ng bahay. Total ay napakamura ng upang binigay sa amin. Lumipat kami ng Biyernes ng umaga. Laking tuwa namin na ang bahay ay well secured dahil mataas ang bakod nito at ang katabing lote ay wala pang bahay, kaya tahimik at presko ang lugar. Maaga kaming natapos na mag-ayos ng aming mga gamit. Oras ng hapunan ay tapos na kami at maagang nagpahinga. Sabado ng hapon, dumating ang aking kaibigan na si Mike. May dalang pundador at nangangansyaw na basalan na ang aming bahay. Naghapunan muna kaming 3 bago sinimula ng inuman. Naupo kami ni Mike sa sala habang nanunood ng TV. Si Mrs. naman ay abala sa kusina. Sumali sandali si Mrs. sa kwentuhan, pero nagpaalam din agad na maliligo muna. "Ang swerte mo talaga sa Mrs. mo, pre," sabi ni Mike. Ngumiti lang ako at sinabing, "Aba, swerte din naman siya sa akin, pre." "Siyempre naman, pre, pero isipin mo, mas bata sa'yo ng 4 na taon si Jenna. Tapos maganda, sexy, at masipag din sa mga gawaing bahay." "Pare, hindi lang yan masipag sa bahay. Masipag din yan sa kama," biro ko sa kanya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Mike. Akala ko ay dahil sa sinabi ko. Yun pala, nakita niya si Mrs. na lumabas ng kwarto. Bagong ligo kasi ito at nakasuot ng yellow tank top na manipis at maikling shorts na puti. Lalong lumitaw ang kaputian at kagandahan ng katawan ni Jenna sa kanyang suot. Gawa kasi sa manipis sa tela ang suot ng aking misis ng mga oras na yon. Mahilig kasi si Jenna na magsuot ng mga preskong damit, lalo na kapag nasa bahay lang. Kumuha ng mapupulutan si Mrs. sa kusina at bumalik sa amin upang sumalo na ulit sa kwentuhan. Hindi siya umiinom talaga, pero paminsan-minsan ay tumitikim naman ng paunti-unti sa aming iniinom. Ilang beses kong nahuli si Mike, na palihim na sumusulyap kay Jenna. Napapangiti na lang ako at natatawa sa itsura ni Mike, na halatang hindi mapakali sa maganda kong asawa. Maya-maya, nawala ang tensyon nang mabanggit ko kay Mike na gusto kong papinturahan ang labas ng bahay para lalo itong lumiwanag. Nagsabi naman siya na may kakilala siyang mahusay na pintor. Kababata daw niya at anak ng labandera nila sa Makati. Nagkaroon kami ng usapan na papupuntahin niya sa susunod na linggo ang kakilala niya para malaman kung magkano ang magagastos sa pagpapapintura ng bahay. Tinuloy na nga namin ang inuman hanggang sa hindi na namin namalayan ang oras dahil naparami kami ng kwentuhan.
Pagtingin namin sa orasan ay mag-aalas 11 na pala ng gabi, kaya agad nang nagpaalam si Mike na uuwi na. Nagpaalam din siya kay Mrs. pero dahil nakainom na ay nakuha pang humalik ni Mike sa pisngi ni Jenna, sabay yakap sa bewang nito at napahaplos pa ibaba. Hindi na lang ako nagpahalatag nakita siya at nagkunwaring nakayuko at nag-aayos ng mga kalat sa mesa. Pero pansin kong nagulat si Mrs. sa kapilyuhang iyon ni Mike. Pero hindi rin naman maipagkakaila na parang may iba sa reaksyon ni Mrs. ng oras na yun. Dumating ang weekend. Araw ng Sabado. Bumalik sa bahay si Mike kasama ang kaibigang pintor na si Roel. Pansin ko na naman ang mga palihim na pagsulyap ni Mike sa aking asawa habang ipinapakilala niya si Roel. Maging ang 39 anyos na pintor ay nabigla rin si itsura ng aking misis. Nagkaroon kami ng kaunting pag-uusap sa mga bagay-bagay hanggang maya-maya ay nagkaayos na kami sa presyo at napagdesisyonan na nasimulan ang pagpipintura sa bahay sa darating na Lunes. Mukhang mabait naman si Roel, sabi ko kay Mrs. nang kaming dalawa na lang sa bahay. Oo naman, at may itsura din. Matangkad at magandang katawan. Mas mukha pang ang trabahador si Mike kesa kay Roel. Sagot ni Jenna. Pero, nakita mo ba kung paano makatingin sa'yo si Mike? Pati ang si Roel? Tanong ko kay Mrs. Oo naman. Ako pa ba? Nakangiting sagot ni Jenna. Noong nag-inuman nga kayo, nahuli ko na si Mike kung saan-saan nakatingin no. Pahabol pa niya. Napansin mo din pala? Sagot ko. Nagtaka nga ako eh. Hindi mo pinatulog dito si Mike nung gabing yun? Pabiro ni Missy sabay lakad patungo sa labas ng bahay para sumakay ng kotse. Aalis kasi kami ng hapon na yun para mamili ng mga pintura at iba pang gamit. Para naman kumpleto na ang mga materyales na gagamitin sa Lunes. Dumating na nga ang Lunes. Late ako pumasok sa trabaho para kausapin muna saglit si Roel at ibilin ang mga dapat gawin at pinturahan. Mag-isa siyang dumating dahil hindi raw nakaabot ang kanyang pinsan na galing pa sa probinsya. Nang makita kong maayos na ang lahat, ay nagpaalam na ako kay Mrs. at pumasok na sa trabaho. Pero bago ako umalis, biniro ko muna si Mrs. Akitin mo kaya si Roel? Pilyo kong sabi sa kanya. Ewan ko kung ba't ko naisipang sabihin yon kay Jenna. Pero siguro ng mga sandaling yon, ay gusto ko ring makatry ng mga bagay na makakapagbigay lalo na ng alab sa pagsasama namin ni Mrs. Natigilan si Jenna nang sabihin ko yun. Pero napangiti rin kalaunan at mukhang naintindihan niya ang tumatakbo sa aking pag-iisip. Tingnan natin, nakangiti nitong sagot. At sa aking pag-uwi, ay masayang nagkwento si Jenna sa akin sa naging karanasan nito sa maghapong wala ako, na ang tanging kasama lang ay ang pintor ni si Roel. Nang magsimulang magpintura si Roel sa labas ng bahay, ay kinumusta siya ni Mrs. Roel, okay ka lang dyan? Tanong ni Mrs. Okay lang ho, Ma'am Jenna. Sagot ni Roel. Kau muna bahala dyan ha. Maliligo lang ako. Pag may kailangan ka, kato ka lang. Paalala ni Mrs. Tsaka ito dumiretso para mag-shower. Matapos makaligo ay gumawa ng merienda si Jenna para sa kanilang dalawa. Lumabas ito ng bahay at tinawag si Roel para magmerienda muna. Pinadaan ni Mrs. ang pintor sa bandang pintuan sa likod, papunta sa kusina para doon na magmerienda. Nagulat si Roel nang mabungarin niyang nakasandulag na puti si Jenna at nakashort ng manipis at maiksi. Aninag ni Roel ang magandang tanawin dahil sinadya nga ni Mrs. na huwag nilang magsuot ng pang-ilalim ng araw na yun.
Habang kumakain si Rowella sa kusina, ay panayang ayos sa mga gamit na lulutuin si Jenna para sa tanghalian. Sinadya pa nga niyang yumuko para kumuha ng kasirola at para takamin ang alam niyang kanina pa nagpipigil na pintura. Pansin ni Mrs. ang halos mabaliw na reaksyon ng lalaki sa kanya. Parang araw tong hindi mapakali sa kanyang pwesto at bigla na lang nagsalita. Ma'am, pwede ho bang mag-alis ng t-shirt? Medyo maalinsangan na kasi. Paalam nito. Pumayag naman ang kanyang asawa kaya't inalis ni Ruel ang kanyang t-shirt at nabungaran na nga ni Jenna ang batak na katawan ni Ruel. Parang nawala sa sarili ang aking asawa. Kaya nag-isip pa to kung ano pang kalokohan ang kanyang pwedeng gawin para mapasuko niya ng tuluyan ang pintura. Matapos magmerienda, kumuha ng pitsyel ng tubig si Jenna sa rep para kay Ruel. Nang biglang natisod si Jenna at naibuhos niya ang tubig sa kanyang harapang t-shirt na unti-unting nagbigay ng magandang tanawin sa mga mata ng pintor. Sa puntong yun, natulala na ng tuluyan si Ruel sa kanya. Pero dali-daling kinuha nito ang hand towel na nakalapag sa lamesa at sinimulang punasan ang damit ng aking magandang misis. Lumakas ang paghinga ni Ruel nang lapitan niya si Jenna hanggang sa mamalay na lang daw ni Mrs. ang isang mapanganib na haplos na dumapo sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa hanggang sa yakapin ni Ruel ang baywang ni Jenna tsaka ito bumulong. Ang ganda mo naman, ma'am, sabi ni Ruel habang halata ang kaba nito. Hindi naman, Ruel, sagot ni Mrs. at palihim ng ngumiti. Unti-unting lumalapit ang mukha ng pintor kay Mrs. hanggang sa suyuin ito ng halik ang asawa ko. Hindi malaman ni Mrs. ang gagawin ng oras na yun hanggang sa namalay na lang nito ang kusang pagtugon ng kanyang sarili. Dali-daling bumagsak sa sahig ang suot nilang dalawa hanggang sa biglang binuhat ni Ruel ang aking asawa at iniupo sa kitchen counter. Nagkangitian silang dalawa na parang kinakabahan sa tensyong bumabalot sa kanilang dalawa hanggang sa masuyong binukas ni Ruel ang mga binti ni Jenna at isinampay ito sa kanyang balikat. Maging ang asawa ko ay napangiti ulit kahit alam niya sa sarili na kabado pa rin siya. Napatingala nilang si Mrs. at napapikit nang tuluyang makagawa ito ng isang pagkakasala na hindi niya makakalimutan. Hindi akalain ni Jenna na mababaliw siya sa ibang lalaki ng ganun. At wala siyang nagawa kundi hayaan lang si Ruel na pagsawaan siya sa anumang paraang gustuhin ito. Hindi lubos akalain ni Mrs. na hantong sa ganun ang pangaakit niya sa trabahador na si Ruel dahil wala sa plano niya na iyalay ng buo ang sarili sa iba na hindi naman niya asawa. Pero mukhang napasobra yata ang kapilyuhan niya kaya nahantong sila sa ganong sitwasyon. Natawa na lang si Mrs. habang nagkukwento dahil mukhang napasobra daw talaga sa merienda ang trabahador nila sa kusina. Maya-maya ay hingal at pawisan silang nagkatinginan. Tsaka nagtawanan sa nangyari. Bumulong pa si Ruel kay Mrs. Mamaya ulit, ma'am. Habang lunch break ako. Saad pa nito. Oo pa. Nakangiting sagot ni Mrs. Maya-maya, biglang narinig nilang bumukas ang gate sa harap ng bahay. Akala nila ay ako ang dumating, kaya't hindi na sana siya mag-aayos para sorpresahin ako. Ngunit biglang sumikaw ang bisita at tinatawag ang pangalan ni Ruel. Boses pala ni Mike. Mabilis silang nag-ayos ng sarili at biglang bumungad na agad sa pinto ng kusina si Mike at nagulat sa ayos ng dalawa. Wala pa ring t-shirt si Ruel at nakabukas pa ang sintron. Si Mrs. naman ay magulo pa ang buhok.
Pansin ang malakas na paghinga ni Mike habang nakatingin sa dalawa. Yung tingin na nagtatanong kung ano ang nangyari at tingin na parang naiinggit at nangihinayang na hindi inabot ang sa tingin niya'y na magitan sa dalawa. Tinanong ni Mrs. kung anong kailangan niya. Kamot ulo namang nagsabi si Mike na pumunta siya roon para tumulong kay Ruel sa pagpipintura ng bahay. Pumayag naman si Mrs. at sinabihan agad si Ruel na pwede na siyang bumalik sa kanyang trabaho. Matapos yun, nagsimula ng maghanda ng lulutuin si Mrs. Naiwang nakatulala si Mike at wala sa sariling sumunod na lamang kay Ruel. Nagsimula ang pag-repaint ng bahay ng Lunes. At ngayong Huwebes ay finishing touches na lang ang ginagawa. Nagpatuloy ang kwento ng aking magandang asawa sa akin habang kami nagpapahinga at nanunood ng TV sa kwarto. Maagang dumating noon sila Ruel kasama ang 2 tauhan na mag-a-apply ng final coating sa bubong. Gusto ng mga tauhan na matapos ang pagpintura sa bubong bago mag-lunchtime para hindi pa gaanong mainit ang araw. Dumating ang lunchtime at binigyan ng pagkain ni Mrs. sila Ruel at ang mga tauhan niya. Matapos ang tanghalian ay nagpaalam na ang mga tauhan na mauuna nang bumalik sa Makati. Si Ruel naman ay bumalik na sa likod ng bahay dahil may tinatapos pang pader. Makalipas ang kalahating oras, lumabas ng kitchen ang aking asawang si Jenna papunta sa likod ng bahay sa laundry area. Nakasuot to ng pambahay na animoy duster na may kanipisan. Nagsalang siya ng madamit sa washing machine. Yung mga damit na puti ay sinimulan naman niyang kusutin. Gusto kasi niya na kapag puti ang lalabhan ay kukusutin muna bago isalang ulit sa washing machine para pumuti ng maganda. Umupo na sa stool si Mrs. at sinimulan nang maglaba. Hindi nakatakas sa paningin ni Ruel kung paano umupo si Mrs. na nakaharap sa mismo sa kanya sa mga oras na yon. At di siya makakonsentrate sa pagpintura. Pero kahit ganun, pinilit pa rin muna ni Ruel ituloy ang ginagawa para maaga niyang matapos ang trabaho na pinangako niya ngayong araw na to makukumpleto. Bandang 2:00 natapos ni Ruel ang pagpipintura ng bahay. Pero hindi muna to umuwi. At hinintay muna niya ako hanggang 5:00 ng hapon para ipakita ang natapos sa trabaho. At para singilin na rin para sa huling bayad. Buong taka akong dumating nang sinalubong ako ng mga ngiti ni Mrs. Nagtaka ako dahil napalingon ako kay Ruel na parang pinipigil ang hingal sa isang gilid. Muli akong lumingon kay Mrs. at bigla siyang yumakap sa akin at inilapit ang bibig sa aking tenga. Kwento ko na lang ulit sa iyo mamaya, Han. Bulong sa akin ni Mrs. Napangiti na lang ako sa aking narinig, tsaka ako binigay ang huling bayad sa pintor. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. At sana'y naaliw namin kayo sa ating simpleng kwento.